Nagreklamo si Senator Marcoleta ng chest pain and mataas yung BP niya. That's why dinala muna namin sa ospital. Breaking news po ito mga kabisdak, anak ng kagwang o. Senator Rodante Marcolita ay sinugod po sa hospital pagkatapos po niyang sumuko kagahapon sa mga otoridad dahil po sa mga kasukasuhan na laban sa kanya ng gobyernong nakatabingi ang anak ng kagwang nyor. Malapit ka na talaga magabaan, hinayupa ka. Tandaan po natin, 72 years old na po si Senator Rodante Marcolita. Kaya natural lang po na meron siyang mga naramdaman ng ganito. Nakaranas, umano siya ng chest pain daw. Ayon po sa mga otoridad po mismo. Nako, Senador Marcolita, kumapit ka, lumaban ka. Hindi pa tapos ang ating ipinaglalaban para sa bayan. At nakakalungkot nga po, no? Dahil ang bilis po ng mga pangyayaring ito, kasabay po ito kagahapon sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara. Mukhang hindi ho talaga pinapaporma si Senator Rodante Marcolita para hindi ho siya maka-attend diyan sa pinakaunang impeachment trial laban po kay Vice President Inday Sara Duterte. Pag-usapan po natin yan. At syempre ito, impeachment, pag-usapan muli natin mga kababayan ko, hindi po nakatulog si Jenke Luestro alias Akap AX Tupad sa kanilang pagkatalo kagahapon sa unang first impeachment trial. Anak ng kamote, hindi po inamin na sila po'y talo. Diyos ko, Jenke. Ang kapal ng laway mo. Magbinegosyo ka, nalaway puhunan, laway din ang babalik sa'yo. Pero hindi, malita bumalik sa kanya. Senator Pia Cayetano to the rescue naman kay Senator Alan Peter Cayetano kagahapon po sa impeachment court. Maganda rin po talaga. Ito pareho mga abogado po ito, mga abogada at abogado. Alam nila ang batas. Pero ang kalaban po nila, mga mambubutas. Yung isa, dekorasyon lamang. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. So unahin po muna natin itong nangyayari kay Senator Rodante Marcolita. Narito po, pakinggan po natin ang balitang ito na isinugod siya sa ospital dahil po sa paninikip sa dibdib. Narito po. Dinala sa PNP General Hospital si Senator Rodante Marcoleta matapos arestuin sa kasong plunder. Live mula sa Camp Crame nangungun sa balita si mobile journalist Jazz Paredes. Jazz, bakit dinala sa ospital si Senator Marcoleta? Jiggy, ayon sa PNP-CETG, nagreklamo si Senator Rodante Marcoleta ng pananakit ng dibdib at mataas ang kanyang blood pressure, kaya dinala siya sa PNP General Hospital. Bago nito, dinala sa CETG si Marcoleta kung saan sumailalim siya sa booking procedures at medical examination. Dito rin siya kinuna ng kanyang mugshot. Bahagi rin ng booking procedure ang pagsailalim niya sa serye ng mga medical examination. Sa ngayon, inaantay pa ang magiging resulta ng kanyang medical examination. Kung lalabas na fit ang senador, dadalhin siya sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. Dito, formal na sasabihin ng korte kung saan siya ikukulong. Chigi? At hanggang kailan mananatili sa ospital si Senator Marcoleta? Jiggy, ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, posibleng manatili ang senador ng 1 hanggang 2 araw sa PNP General Hospital. Kung mapapatunayan namang fit ang senador, ililipat si Marcoleta sa Quezon City Jail sa Payatas kung saan siya ipakukulong habang inaantay ang paglilitis sa Sandigan Bayan. Pakinggan natin ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla. 72 na po si Senator Marcoleta. Hindi lang po simple blood pressure at heartbeat at ibang kukunin sa kanya. Marami po siyang test sa pagdadaanan, tutulad ng mga ECG at iba pa para sigurado ang kanyang fitness. Hindi namin alam kung kailan matatapos yon, but hopefully within the next 2 days.
At just yung mga kapwa-akusado niya, nasa na ngayon? Jiggy, nakakulong na sa Quezon City Jail Mill Dormitory sa Payatas sina dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu. Kapwa-akusado sila ni Senator Marcoleta sa kasong plunder. Naaresto ang dalawa matapos makita sa isang coffee shop sa Quezon City. Patuloy namang tinutugis ng mga otoridad ang kapwa nila akusado na si Aristotel Viray. Utangin na, mga bias kayo ng mga nagbabalita, animal kayo. Anong inaresto? Hindi po sila inaresto, mga anak kayo ng malita. Kusa po silang sumuko, yan ang maliwanag po. Mga sinungaling talaga kayong mga hinayupak, kayong mga media kayo. Hindi po inaresto, kusa pong sumuko, yan po ang maliwanag dyan. Itama naman po ninyo ang mga balita. Kaya nga po ako talagang believe ho ako sa SMNI, walang bias. Kung ano po ang ating nakikita, yun ang ibalita natin. Kusa man talaga silang sumuko, hindi po sila inaresto. O ito, pakinggan po na, panoorin po natin yung video. Ito po yung patunay. O. Ayan. Ayan, si Mike Defensor. Sir, from here, sir. Kasama niya. Kusa po silang sumuko dyan. Mamaya yung pagpasok lang sa okay. So, Tignan mo. Naresto ba yan? Yes, sir. Oo, kasi pag sinabi mong inaresto. Wait ka, sir! Kaya kamusta? Ito, makukulong na. Ha? Grabe. Hindi nang ipinaglalaban ni Mike Defensor sa totoo lang. Ang dagdag for New Year. Pinasama, hindi ko alam kung kasama niyo. Usap po silang sumuko, hindi po sila inaresto. Hindi po sila sa pilitang inaresto kung saan, hindi po sila nagtatago. Ayon po kay Senator Marcoleta, haharapin po nila ang lahat ng gawa-gawang kaso laban sa kanila. O, pakinggan natin Senador Rodante Marcoleta. Hindi, pagpunta ko rito, inaasahan ko na lahat ang mga prosesong gagawin ng korte. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago, haharapin ko ang batas, ang asunto, sang-ayon sa pagkakaintindi ko sa mga batas natin. Kaya kailangan pong dumaan ang proseso. Kasama na po yung pagpunta ko rito, yung hangarin ko na kung i-serve po nila yung warrant of arrest, tatanggapin ko po yan. Ayan po, yung nasa sasakyan na po siya, patrol car po. Ayan, nag-flying siya dyan, grabe. Kusa pong sumuko yan, hindi po inaresto, yan po ang maliwanag. Merong kuha po dyan si Senator Rodante Marcoleta na talagang naluha po siya dito. Yan o. Naluha po dyan si Senator Rodante Marcoleta. Grabe, pag ikaw ay nakikipaglaban, laban po sa mga sindikato sa gobyerno, ipapakulong ka talaga. Matindi po ang sindikato sa ating bayan. Yan ang maliwanag po. Yung mga sindikato ngayon sa Pilipinas, sila po yung mga namumuno sa ating bansa. Mafia na po ang Pilipinas. Mantakin mo, gumawa po sila ng kaso, hinanapan ng buta si Senator Rodante Marcoleta. Walang kinalaman sa public funds, plunder po yung kinaso. Kasama po si Mike Defensor. Alam mo, meron ding moment na bago si Mike Defensor sumuko sa mga otoridad, ay Senador Rodante, galing ka po. Nagpaalam po muna siya sa kanyang anak. May maliit pa pala siya na anak, babae. Ito. Ayan, tulog pa po yung anak niya. Nagpaalam po siya dyan na hindi po natin alam kung hanggang kailan po sila ni Senator Rodante Marcoleta at Mike Defensor kasama ang kanyang kaibigan diyan sa detention center sa BJMP. Wala pong kaso sila, wala po silang ninakaw na pera sa kaban ng bayan. Yan ang maliwanag dyan. Ang kasalanan lang nila, kung kasalanan man ho ito, yung lumalaban po sila ngayon sa kurakot, sa gobyernong mafia. Yun po ang kasalanan nila.
Alam mo, sa akin, darating po ang panahon, there will be a day of reckoning. Si Mike Defensor, pag tumakbong senador yan, iboboto po natin yan. Ikampanya po natin yan, nagsakripisyo po sila. Deserve po nila ng ating mga suporta. Yan po ang totoo niyan. Lalo na si Senator Dante Marcolita. Kung sakali man, kukunin siya ng pagka-vice presidente ni Inday Sara, iboto po natin sila. Si Jinggoy, iboto po natin. O panoorin, pakinggan po natin yung sinabi ng kapulisan tungkol sa naramdaman ni Senador Marcolita. Narito po. Nagreklamo si Senator Marcoleta ng chest pain and mataas yung BP niya. That's why dinala muna namin sa ospital. After ng medical niya, whatever na sabihin ng mga doktor ng PNP, we will transmit it also kay Sandigan. Kung ako kampo ni Rodante Marcolita, dahil may edad na po yan, 72 years old, hindi niya po kaya yung init dyan sa BJMP. Mag-request na lang ako ng hospital arrest. Wala naman siyang kasalanan, wala naman siyang ninakaw. Alam mo kung anong mangyayari kay Rodante Marcolita, mananagot si Bongbong Marcos. Ang dami ng kasalanan ni Bongbong Marcos sa mga Pilipino. Mga Duterte supporters, lalo na po dito sa Iglesia ni Cristo. Sa ngayon, wala pa po tayong naririnig kung ano po ang hakbang ng Iglesia ni Cristo tungkol po dito sa naranasan ni Senator Rodante Marcolita. Sana po ipakita nyo yung buong puwersa, ipakita nyo yung inyong pagkadismaya, punuin ninyo ng kalsada, ng inyong mga kapanalig. Dahil kami na hindi Iglesia ni Cristo, naniniwala po kami na wala pong kasalanan si Senator Rodante Marcolita. Nakasubaybay tayong lahat sa mga pangyayaring ito. Ibinasura na po yung reklamo na yan sa Comelec, binuhay ni Boying Remulla. Bakit? Dahil ayaw po nila si Senator Rodante Marcolita mag-ingay tungkol sa korupsyon at ayaw po nilang marinig si Rodante Marcolita dyan sa impeachment trial labang kay Vice President Inday Sara Duterte. Kapit lang, Senador, matatapos din ang kahibangan ng mga hinayupak na ito. Speaking of impeachment trial, si Senator Alan Peter Cayetano may balak na magkaroon ng motion na pagbibigyan itong si Rodante Marcolita at Jinggoy Estrada na maka-attend sa impeachment trial laban po kay Vice President Inday Sara para magampanan nila yung mandato na ibinigay ng maraming Pilipino sa kanila bilang isang senador. Pakinggan po natin si Senador Alan Peter Cayetano. Believe talaga ka, Senator Alan Peter. Ito. Thank you for your patience and indulgence. Senator Thank you. Cayetano is recognized. What is Thank your you, pleasure, sir? Presiding Senator Judge. Since we already stated as a court that we will take literally Section 3, subparagraph 6 of Article 11 of the 1987 Constitution, that no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all members of the Senate, may I ask the members of this court through the presiding justice to consider, not today, I have a proposal, but not today, but to consider communication with the Sandigan Bayan for the attendance of Senator Dante Marcoleta and Senator Jinggoy Estrada, considering that the presiding officer may correct me if I'm wrong, but if we get to Section 21, as discussed a while ago by the defense, the prosecution and defense, and we do not know what will happen. Their case may be dismissed. They can be out on bail. So we want them to be able to participate and observe the witnesses as senator judges here. I do know that Senator Jinggoy is under suspension, but there's an argument to be made that the impeachment court is sui generis. In ordinary committee hearings, we do coordinate with courts to ask that persons under their custody
be delivered to the Senate under, or the House of Representatives under certain conditions. So I'd like to formally ask, Mr. President, that this court consider that. I will submit whether you'd rather have a caucus or a in-camera discussion, or if you want us all to submit our legal opinion. I wouldn't also mind the prosecution and defense weighing in, but considering that if they do not attend and they are here, sorry, Mr. President, considering that if they do not attend at all and cannot vote, their vote will be equal to a acquittal. And as we said from the start, we want a fair and we want justice, we want a fair impeachment trial. Sinabi ng prosecution na sana tignan yung ebidensya, pakinggan mga witnesses. So kahit gawin to ni Senator Marcoleta at kahit gawin to ni Senator Jinggoy, and of course this is my personal opinion that may politika sa pagpapakulong sa kanila. That's my personal view. Allowing them to attend here might add to the integrity of the proceeding and actually make things easier when the time comes to render a verdict. So may I submit that to the court and to our colleagues for discussion at the proper time, Mr. President. The chair notes the comments and request of Senator Judge Cayetano and will consult the senator judges regarding this matter and shall coordinate with his office with respect to his requests pertaining to Senators Jinggoy Estrada and Senator Marcoleta, including whether or not we will enlist the comment on and position of the parties to this case. So ordered. Senator Tulfo? What is the pleasure of Senator Judge Tulfo? Sinibundahan nagulat ako Rafi? dyan Mr. Presiding Officer, as far as I'm concerned, I would allow siguro mag-monitor yung mga si Senator Jinggoy, Senator Marcoleta. They will be allowed na kahit man lang yung sa TV monitor. Para sa akin, I do agree with what Senator Alan Peter Cayetano was suggesting. Thank you, Mr. Presiding Officer. The point of Senator Judge Rafi Tulfo is well taken by the chair. Tangina lahat ng decision yan kay Chis Escudero. Lumalabas si Chis Escudero ang Senate President, yung sa kanan niya putangina dekorasyon lang. Ang layo-layo pa ng Pasko, Win Gatchalian, may dekorasyon na sa Senado. Lolo mo, Wen! Mag-resign ka na lang, hinayupa ka. Hindi yung Tulpo, hindi yung may pinapanood lang. Ipa-attend mo talaga yan dyan sa hearing. Pwede man i-request yan sa Sandigan Bayan. Senador yan, binoto yan eh. Pakinggan muli natin si Senador Alan Peter Cayetano patungkol kay Senator Jinggoy at Marcoleta. O ito. Hindi kami naniniwala na hindi nakatali lahat ito sa mga investigasyon sa corruption at sa lahat ng nangyayari sa ating bansa. Common sense, tali-tali lahat to. Ay pwedeng ang abogado or pwedeng yung vice president. So it's just like a election campaign. In previous election campaigns, lahat ng kandidata pumula. Nung last election campaign, sabi ni President Marcos, mas mabuting hindi siya pupunta. So may strategy yung bawat yan. So kami ang titignan namin, hindi yung strategy, yung ebidensya. So it's really up to both sides. I mean, the complainants, they can be there, pwedeng wala. Basta nandun yung panel of prosecution. It should not be taken against the Vice President. I won't comment on that kasi dapat nga neutral kami. Ang point ko lang, it's not a legal matter, it's a matter of strategy. Okay, and then ngayon ko nakakita si Senator Dante Marcoleta na sa mga Definitely, bibisitahin namin ang una, safety nila. Pangalawa, na dapat maka-attend sila. At hindi kami naniniwala na hindi nakatali lahat ito sa mga investigasyon sa corruption at sa lahat ng nangyayari sa ating bansa. Common sense, tali-tali lahat to. Correct. Yung nangyari dito sa Senate ng May 11, May 13,
June 3, yung pag-aresto ni Jinggoy Estrada, pag-aresto ni Senator Marcoleta, yung hindi paglabas, yung hindi pag-hearing ng Blue Ribbon Committee, nakatali lahat po yan. Hindi totoong hiwalay-hiwalay na issue yan. Hindi ba gusto niyo bang mangyari? Mag-petition ang impeachment court? Ang gusto ko sana mangyari ay magkaisa yung impeachment court. Total, sinabi na natin na 16 to convict. So, pagka hindi maka-attend yung dalawa, considered ng acquittal yon. Correct. So, walang mananalo doon. Kasi hindi lang ma-appreciate yung evidence. So, pwede kaming sumulat or makipag-coordinate. When I say coordinate, hindi ka usap formal na pleading sa Sandigan Bayan, stating our case and asking them to allow the two senators to attend. To attend, pero kaya lang, si Senator Jinggoy po kasi suspended pa. Yes. Pero suspended ba siya both as a senator and as a senator judge, or suspended lang siya as a senator? And in case na suspended siya as both, meron namang 3 months lang yun yung kaso na to mahigit 3 months. Correct. So, hindi ba siya pwedeng manood at makita? Kasi iba yung personal nakikita mo yung witnesses at iba yung nakakapagsulat o note sa amin kung anong gusto niyang ito. Kahit po mag-observe kung suspended pa rin The reality is, this is sui generis. So, wala sa lahat ng libro ng batas ito at paano nga ma-apply yung mga batas sa suspension sa anti-graft. Kasi hindi naman nabasa lahat ng sitwasyon na katulad nito na ang dami na nakulong, marami pa silang gustong ikulong. Salamat po. Thank you. Grabe, mabuhay ka, Senator Alan Peter Cayetano, laban lang. Totoo talaga yung sinasabi niya na laban lang. Ako naniniwala ako dyan, sang-ayon ako dyan. Putangin na, pagbigyan niyo po yung dalawang senador. Hindi naman convicted ang mga yan Merong presumption of innocence. Si Senador Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada, pati ninyo, total, sinabi naman na yung threshold po para sa conviction kay Inday Sara ay 16. Patay, iyak na naman si Luistro dito. Diretso na tayo kay Luistro bago kaya ba natin Senator Pia Cayetano. Ito, hindi po nakatulog si Luistro sa kanilang pagkatalo sa unang impeachment trial. Kaya in denial pang buang na bumubula ang bibig. Huwag kayong mag-alala, pinunasan na po niya yung laway niya sa kanyang bibig, pasintabi sa kumakain. Nag-press con sila at in denial na hindi daw sila talo. Victorious daw sila. Anak ka ng kagwang, nanonood lahat ng sambayan ng Pilipino, Luistro, awards. Ito, pakinggan natin. There seems to be an impression po na parang talo yung prosecution kanina because Hindi parang, talo. Dun sa threshold and BIR box. Can you please explain? About the entry of plea, it was our position to place it on record na ang gusto talaga namin ay magkaroon ng formal entry of plea. We understand the position of the impeachment court that an entry of plea of not guilty is deemed from the filing of the answer of the respondent. We understand that. But it was our intention really to place it on record, regardless of the decision of the impeachment court, to make it more organized, to make it more responsive to the mandate of the Constitution, and to make it consistent with the rules, including the past impeachment process. About the BIR box, we likewise understand the position of the impeachment court. Nevertheless, we filed a new request for issuance of subpoena, and that pertains to an expanded list of documents of the BIR, not only the ITR, which we believe are contained in the documents because that sealed BIR box was submitted to us in the HREP because of our issuance of subpoena of income tax returns. No? About the threshold, tanggap po ng prosecution na talagang debatable ito. No? As to how we're going to interpret the threshold for conviction, which the Constitution says 2/3 of all the members of the Senate. Merong arguments for 16. Merong arguments na it should be based on the number of senators who are attending in the impeachment proceedings, no? Ang importante, maliwanag ang posisyon ng impeachment court, and for the prosecution, regardless of how we interpret the threshold, we are of course committed to present the evidence and conclude with a successful
result of this impeachment trial. Hindi po kami talo. As a matter of fact, we are very much happy because impeachment is happening now. The impeachment trial is happening now. That is the most important part of what happened today. We were able to witness na nangyayari na kung ano ang mandato ng Constitution. And we claim that as a victory for the prosecution because the trial is happening already. Victory? May dagdag ko lang po, masyado po maaga na magsalita ng kung sino nanalo o natalo. This is only the first day of the trial. And this is only the first day of the trial. At yung mga napag-usapan ay mga preliminary matters pa lang. Ang importante at ang panawagan natin sa lahat ay tingnan natin at suriin natin yung ebidensya na mailalatag sa mga darating pa na araw at linggo. Ang paghuhusga natin ng impeachment ay wala naman sa mga incidents na yon, kung hindi, kung napatunayan ba yung mga paratang na nandyan sa articles of impeachment. At tulad ng napakagandang sinabi ni Chair kanina sa kanyang opening statement, we are ready to prove the allegations of the articles of impeachment. Okay? Hindi kayo talo. Sobrang talo. Alam mo, Luistro, itigil mo nga yung bunganga mong bumubula. Tama na yung pandaraya mo sa taong bayan. Naku, anak ng kagwang. Una pa lang, talo na kayo. Yung threshold nga lang eh. Walang debatable dyan. Yung threshold, hindi po pwedeng magdebate tayo. Kasi sinabi na nga ho ng presiding judge na si Chis Judas Escudero na 60 na po. Walang pagbabago yan, anak ng kagwang. O ito, pakinggan natin si Chis Escudero. 16 po, ha? As presiding officer, I shall do my part to uphold the fairness and integrity of this process and shall see it through to its proper conclusion. At this point, I would like to thank my colleagues for their trust and confidence. I did not seek nor did I ask for this responsibility, but neither will I shirk from fulfilling this duty without fear or favor. This now brings me to the threshold questions that will guide the conduct of this trial and the rulings of the chair. First, what is the number of votes needed to convict the respondent? Second, what is the quantum of proof required to sustain a judgment of conviction or acquittal in these proceedings? Third, how strictly or liberally will this court apply the rules in resolving questions of procedure and evidence? On the first issue, the Constitution provides that no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. With 24 members of the Senate, a literal interpretation of this means that conviction requires the affirmative vote of at least 16 senator judges. This literal interpretation finds direct support in the 2000 case of Bayan versus Zamora, which concerned the Senate's compliance with the 2/3 vote required to concur in a treaty. Despite having only 23 incumbent senators at that time, then Senator Gloria Macapagal Arroyo was elected as vice president. Therefore, there were only 23 senators. The court held the charter provides that the Senate shall be composed of 24 senators. Without a tinge of doubt, 2/3 of the figure, or not less than 16 members, is an unquestionable compliance with the requisite number of votes mentioned in Section 21 of Article 7. It behooves, therefore, all of us to observe the same fidelity with the Constitution in this trial, which affects not only the mere ratification of a treaty, but more so affects the substantial rights of the respondent, as well as the sovereign will of the people as expressed in the overwhelming mandate given to her. This is the prevailing law today. It or not, we abide by it. O, eto na. Paano na yan, Jenke Luestro? Mga bubunistang talyanista ni Bake. 16. Hindi daw po yan magbabago. Yan na po talaga ang threshold for conviction sa isang impeachable officers. 16. Eh di nabudol kayo. Win Gatchalian, ni Escudero.
So, ibig sabihin, wala na talaga. Zero conviction. Saan sila maghanap ng 16? Tracing nga, oo. Hirap na hirap sila eh. Wala na. Kumuha kayo ng bato, pinukpoks ninyo sa inyong mga ulo. Ito, Luistro, dito pa lang. Bago pa po mag-umpisa yung impeachment trial kagahapon. So, ito na ho, tinuldukan. Panalo na agad dito yung depensa. Magbabase sa 16 votes yung threshold para ma-convict si Vice President Inday Sara Duterte dyan sa impeachment court, mga hunghang. Ang isa pa na inyong pagkatalo, Jinky Luistro, ano? Yung motion ninyo na gusto pong iharap ninyo si Vice President Inday Sara para sa arraignment ko, no? Anong nangyari? Ay puta, di ba ho? Hindi kayo pinagbigyan, Jinke? Yan, talo kayo dyan. At isa pa na pagkatalo ninyo. Yung BIR box, nasan ba? Ayan, ibinalik sa House of Crocodile Farm. In short, panalo po ang depensa sa unang salpukan. So nakalamang na tayo dito. Pakinggan natin itong magaling na abogada ni Vice President Inday Sara Duterte. May pressure ba itong spotlight na to? May pressure ba? Added pressure? Yung spotlight na to? Opo, katulad ngayon. Hindi ka sanay. Kasi lead defense counsel kayo eh. First day ng impeachment trial. Built as the star of the defense panel. How do you feel about that? Naku po, hindi naman, ang impeachment naman po ay hindi tungkol sa mga abogado. I think we all know that this is about accountability, and saying the truth, sa ating mga kababayan, lalo na kung sa tingin natin ay may kailangan tayo malaman. This is your first impeachment trial, attorney. How do you find it? Okay naman po. Wala namang pinag-iba sa normal na trabaho namin bilang mga abogado kapag kami pupunta sa mga korte. Siguro ang pinakamalaking pagkakaiba lang ito ay napapanood ng lahat. Strong statement yung sinabi nyo na parang yung mga prosecutors themselves are also under trial o parang gano'n, yung being fair. No, just to clarify what I said, and I think you can just rewatch or replay, Yes. Sinabi ko, but it's true, we're invoking the accountability measure under Section 1 of Article 11 that applies to all public officers and employees. And that's not something that I invented. Nandun po yun, nakasulat po yun sa ating salitang batas. Handling this impeachment. Naku po, ako po ay sa araw-araw, katulad ng lahat ng ordinaryong abogado na kailangan magtrabaho at may responsibilidad para sa kanyang kliyente, ginagampanan ko po at ginagawa ko yung dapat ko gawin araw-araw. Kaya yung confidence or ano man, tingin ko kailangan pinagtatabawan natin. May pressure ba itong spotlight na to? May pressure ba? Added pressure? Yung spotlight na to? Opo, katulad ngayon. Hindi ka sanay. Kasi lead defense counsel kayo eh. Opo, hindi po ako sanay. Tignan niyo. Natuyog na. Opo, tignan niyo po, naligaw na po ako. Galing kasi niya. Kaya pa rin sila. Salamat po, pasensya ko. Grabe, sulit yung bayad ni Vice President Inday Sara dyan. Grabe, tama yung defense team ni Inday Sara, yung nakuha niyang lead counsel. Diyos ko, yung credential, tumatayo balahibo ko eh. Kaya nga, nagkalaway-laway si Luistro dyan. Para hindi magkalaway-laway, ang galing ng abogada. Mabuhay po kayo, Attorney Sheila Season. Nasisikat po ito si Attorney Sheila Season para po sa akin. Magaling, sobrang galing. Yung opening remarks, kung gusto ninyong mapanood yung exclusive na opening remarks niya, puntahan nyo po sa isang YouTube channel ko po, ang Bisdak Historiador, kasi makasaysayan po yan. Ganda ng banat ni Attorney Sheila Season. Mabuhay po kayo, Attorney. Sana magtuloy-tuloy po ang ating tagumpay. Ito ay speaking of tagumpay, believe rin po ako kay Senator Alan Peter Cayetano dahil naninindigan po sila sa konstitusyon
Kaya napalaban po siya kagahapon sa Senado, pero ganun talaga, paramihan ng numero dyan sa Senado, kaya matatalo talaga tayo sa mga objection. Pero ganun pa man, nagkakaisa po. Maganda po ito. Nakikita po natin yung Team Duterte dyan sa Senado, nagkakaisa, sulit yung 8 na nag-object na hindi dapat magiging presiding officer itong si Escudero. Pakinggan po muna natin ng kaunti si Senador Alan Peter Cayetano bago po si Senator Pia Cayetano na pinagtanggol niya yung kanyang kapatid. Narito po. Yun. The prosecution is here. I think they're ready. The defense is here. I think they're ready. Let's give the Filipino people, a fair trial. Hindi po fair kung pipiliin natin kung sino kahit sinong magaling, kahit ako piliin nyo. Hindi ko po tatanggapin yon kasi mali po yon. Hindi po yun ang nakalagay sa Constitution natin. Very, very clear po sa records ng Constitutional Commission. Walang makaka-amend doon. We are not given any latitude on this matter, Mr. President. I appeal to you, Mr. President. This is your Senate presidency. Ayan. So ito, pakinggan po natin. Itong si Senator Pia Cayetano naman, ay pinagtanggol niya. Itong si Senator Alan Peter. Galing naman Cayetano dito. Explanation includes a reminder to all of you na kung di nyo kasundo si Alan, malamang kasundo nyo ako. So, if sarado ang pag-iisip nyo na si Alan nagpaliwanag, ako naman ang magpapaliwanag. Pagbigyan nyo naman ako. But what I'm saying is not new from what Senator Alan Cayetano expressed. And I have here copies of the constitutional verbatim debate on this provision. And as Senator Alan read, sinabi ni Mr. Monsod, is it not understood that when the President of the Philippines is on trial, it is the only time when the Chief Justice of the Supreme Court will preside? Is it necessary to say that the Senate President will preside during all other times? Ulitin ko yung tanong, kasi yun ang tanong natin today. Is it necessary to say in the Constitution that the Senate President will preside during all other times? Ang sagot ni Mr. Davide, Mr. Presiding Officer, I precisely presented that because we have a distinction when it comes to the Chief Justice of the Supreme Court. But with that clarification, that in all other cases, it would be the President of the Senate who will preside, I withdraw the amendment. Kaya clear sa Constitution that in all other cases, the President of the Senate will decide. Wala, hindi ho applicable dito yung excluso unios. Hindi ko na-memorize yan kasi I graduated in 1991. And we took that up in 1987. But the phrase is, pag hindi kasama, excluded. Hindi po applicable yon. With all due respect to our former Senate President, it is the intention of the framers that matter. I will ask the page to help me distribute this among our colleagues. Galing ni Pia Cayetano. Bawal talaga yung ginawa nila. Naging presiding officer. Itong si Escudero. Dapat dan ang gawin ay mag-resign na lang si Gatchalian. At saka pwede naman pong pwede naman palitan ang Senate President kahit may hearing. Copy. I am environmentally friendly, so ayoko sana ng papel. Pero alam ko na hindi po lahat sa atin gumagamit ng digital ng electronic gadgets, kaya pinapil ko na lang. Pero kailangan ko pakita sa inyo yung mismong nasa journal. Yan din yon. Yan din yon, my dear colleagues. Yun lang hiling ko sa inyo. Intindihan naman natin yung nandito. Bumoto na. Pero intindihan naman natin kasi this is just the first day. We cannot disregard the Constitution. And I continue, Mr. President. We have enough jurisprudence, more than enough, to explain to us, even in layman's term, what basic legal principles are. And one of the most fundamental principle of constitutional construction states that we give effect to the intents of the framers of the Constitution. With this vote, did we give effect to the intentions of the framers of the Constitution? Sinabi nga Senate President ang magpe-preside. Hindi na siguro napakalaking bagay yon dahil kahit sinong ipalit nyo, maayos naman ang
mga kasama natin sa colleagues. Sa colleagues natin maayos naman. Di ho yun ang point. The point is, what are we required to follow? That's why may constitution. Alam nyo po, kayong mga senador, makinig kayo sa mga abogado. Yung mga hindi abogado, tumahimik kayo. Huwag kayong magmukhang lata dahil pag nagsalita kayo, para kayong mga tanga. Makinig kayo sa mga abogado. Dahil mambabatas kayo, wala kayong alam sa batas, ito, meron kayong senador na mga abogado na ma-guide naman sana kayo sa tama kung paano sumunod sa saligang batas. Ako sa akin na advice ko sa inyong mga senador, palitan nyo na lang si Win Gatchalian. Total, ang gusto nyo naman si Chis Escudero yung naging presiding officer. Nandyan naman na, no? Tapos naman kayo nagbutuhan na. Mag-eleksyon na lang kayo. Magkaroon na lang kayo ng panibagong butuhan na palitan si Win Gatchalian. Total 13 naman kayo. Majority mga hunghang. I-elect nyo si Chis Escudero bilang isang Senate President. Kasi nakakahiya po yan sa mga law expert, nakakahiya po sa mga abogado nandiyan, prosecution team, defense team, na kayo ay gumawa po kayo ng impeachment trial, anak ng kagwang, mali-mali pa. Umpisa pa lang, may butas na eh. Pwede kayong questionin yan ng prosecution team, defense team. Nandyan naman talaga sa batas na ang presiding officer sa impeachment court ay wala hong iba kundi yung Senate President. Sino bang Senate President? Si Win Gatchalian. Kaya ikaw, Win Gatchalian, aminin mo sa sarili mo na ikaw ay ubob, wala kang alam sa batas. Ito, advice ko lang sa'yo para hindi ka magiging mistolang Christmas light dyan, Christmas decoration. Malayo pa nga ang Pasko. Ikaw na yung kusang bumaba. Dahil yung tungkulin mo bilang isang Senate President, ibinigay mo kay Escudero. Tingnan mo, nagmistula kang tanga dyan, nagdedesisyon. Laban po tungkol dito sa impeachment, sino? Si Chis Escudero, dapat ikaw yan kasi ikaw Senate President. Kung hindi mo kayang magdesisyon, hindi mo kayang mag-preside sa impeachment trial, ano pa bang dapat mong gawin? Hindi mag-resign ka, huwag mo nang ipilit iyan. Ginamit ka lang, Win Gatchalian, ng Palacio de Polvoron. Pero hindi po sila nagtiwala sa iyo ng todo na magampanan mo yung pagiging Senate President mo dahil alam nila walang laman utak mo at wala kang alam sa batas at hindi mo kaya maging presiding officer. Kaya nga binilisan mo na i-elect, piliin si Escudero bilang isang presiding officer. Dahil wala kang alam. Yan ang masakit na katotohanan. Ano bang gagawin mo? Manatili ka bang puppet lamang dyan? Manatili ka bang dekorasyon lamang? Na para kang series light na patay sindi? Utang din talaga. Anyway, maraming salamat Senador Alan Peter Cayetano, Senador Pia Cayetano. Marami kaming natutunan sa inyo. Nandyan pa lang si Senador Marcolita, mas marami tayong matutunan. Laban lang po tayo. Yan ang maliwanag. Nakauna na po tayo. Panalo na po tayo sa impeachment trial sa unang araw. Abangan po natin. Mamaya may trial pa ba uli o bukas? Kasi 3 times a week daw ang susunod na impeachment trial at abangan natin kung paano muling lamunin ni Attorney Sheila Sison itong bumubula na bibig na si Jinky Luestro. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan. Gumigising
diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.